10 taon akong naging alipin ng inyong pagmamahal, pero lason pala ang ipinain ninyo sa aking sinapupunan. Habang tinitiis ko ang pait ng tsaa ni Doña Imelda, nakahiga ka na pala sa bisig ng aking matalik na kaibigan. Akala ninyo'y muling mawawasak ang isang tala? Ngayon, ako naman ang kukuha ng lahat sa inyo. Handa na ba kayong makita ang ningning ng bituin na sinubukan ninyong patayin? Iligpit mo na ang babaeng yan. Pagkatapos ng anibersaryo ninyo, Rafe, wala siyang silbi sa pamilya Reyes dahil hindi man lang niya tayo mabigyan ng tagapagmana. Isa lang siyang tuyot na sanga na sumasipsip sa yaman ng ating angkan. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng gabi. Malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat kataga ay puno ng puot. Tila ba ang 10 taon ng pagsisilbi ni Tala ay walang halaga sa harap ng kanyang kapansanan. Sa loob ng madilim na silid-awaan, natigilan ang mga kamay ni Tala. Hawak niya ang isang maliit na brush. Dahan-dahang pinapahiran ng ginto ang lamat sa sinaunang estatwa ng pamilya Reyes. Isang espesyal na regalo na inihahanda niya para sa kanilang ika-10 taon ng pagsasama ni Rafe sa susunod na buwan. Namamanhid ang kanyang mga daliri sa pagod at ang kanyang likod ay sumasakit na sa ilang oras na pagkakayuko sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ngunit lahat ng iyon ay tinitiis niya dahil sa pag-ibig. Sa tabi ng kanyang gawaan, mausok pa ang tasang tsaa na laging ibinibigay ng kanyang biyenan gabi-gabi. Ang tsaang iyon, na ayon kay Doña Imelda, ay gawa sa mga espesyal na halamang gamot para lumakas ang kanyang sinapupunan, ay tinuring ni Tala na simbolo ng pagmamalasakit ng matanda. Ngunit sa sandaling narinig niya ang sumunod na revelasyon, ang amoy ng tsaa na dati ay mabango ay biglang naging amoy ng kamatayan sa kanyang pang-amoy. Inay, huwag kayong mag-alala, sagot ni Rafe, ang boses ng kanyang asawa, ang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon ay tila isang estranghero. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi niya alam na ang tsaa na iniinom niya gabi-gabi ay hinaluan ko ng gamot para siguradong hindi siya mabuntis. Ayaw kong magkaroon ng anak sa isang babaeng katulad niya na wala namang dugong bughaw. Konting tiis na lang, inay. Kapag natapos na niyang i-restore ang lahat ng antigong koleksyon natin at nailipat na ang huling pirma para sa mana, itatapon ko na siya sa kalsada. Mas mahalaga sa akin ang kalusugan ni Marisol at ang batang dinadala niya. Ang mundo ni Tala ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Nanigas ang kanyang buong katawan at ang hangin sa loob ng silid ay naging singbigat ng tingga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tila ba may isang malaking bato na dahan-dahang dumudurog sa kanyang dibdib. Namutla ang kanyang mga labi at ang nanginginig niyang mga daliri ay hindi na nakayanan ang bigat ng porselanang hawak. Ang estatwa ng birhen na maingat niyang inaayos ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang palad. Ang tunog ng paghampas ng porselana sa matigas na sahig ay bumasag sa katahimikan na sinundan ng pagkalat ng mga piraso nito sa paligid ng kanyang paanan. Kasabay ng pagbasag ng estatwa ay ang tuluyang pagkawasak ng 10 taong pangarap ni Tala. Walang anumang iyak ang lumabas sa kanyang bibig. Ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa kayang ilabas ng luha. Ito ay isang uri ng pait na nanunuot sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Isang lason na mas matindi pa sa tsaang gabi-gabi niyang iniinom. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing puyat para sa negosyo ng pamilya Reyes, at ang bawat panlalait na tiniis niya mula sa kanyang biyenan. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Naririnig niya ang mga yabag ni Rafe na papalapit sa silid. Mabilis na kinuha ni Tala ang isang basahan at pilit na pinahid ang tumatagas na tsaa sa mesa. Habang ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa galit at pighati. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Rafe na may suot na maskara ng pag-aalala. "Sweetheart, are you still awake? Gabi na.
Bakit nagtatrabaho ka pa? You should rest. Baka makasama sa katawan mo. Sabi ni Rafe habang hinahawakan ng balikat ni Tala. Naramdaman ni Tala ang pangingilabot sa bawat haplos ng asawa. Ang kamay na yon na dati ay pinagkukunan niya ng lakas. Ngayon ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Pilit niyang iniwas ang kanyang paningin upang hindi makita ang pagkukunwari sa mga mata ni Rafe. I'm fine, Rafe. May aksidente lang akong nabasag. Pilit na tugon ni Tala. Ang kanyang boses ay paos. Halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Hay naku Tala, mag-ingat ka naman. Alam mo namang mahalaga ang mga koleksyon na yan ni Inay. Sabi ni Rafe na may halong inis sa tono bago muling nagpalit ng anyo at naging malambing. Anyway, uminom ka na ba ng tsaa mo? Inay prepared it with so much love for you. Tinitigan ni Tala ang natitirang likido sa loob ng tasa. Ang kulay nito ay tila anino ng kanyang nasirang buhay. Sa loob ng 10 taon, ang pagmamahal na akala niya ay kaniyang kuta ay isa lamang palang bilangguan na binuo ng panlilinlang. Ang tsaa na dapat sana ay magbibigay ng buhay ay ang siya palang pumatay sa kanyang pangarap na maging isang ina. Umiinom ako, Rafe. Gabi-gabi akong umiinom hanggang sa huling patak. Bulong ni Tala sa kanyang sarili. Habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Nang lisanin ni Rafe ang silid, naiwan si Tala sa gitna ng kadiliman. Tumingin siya sa bintana, sa nag-iisang bituin na kumikislap sa langit. Ang kanyang pangalan ay Tala, isang bituin na dapat magbigay liwanag. Ngunit sa gabing ito, tila natabunan ang liwanag na yon ng makapal na anino ng pagtataksil. Ano pa ang natitira sa kanya kung ang mismong taong pinagkatiwalaan niya ang siyang sumira sa kanyang mga pangarap? Hanggang kailan siya mananatiling tahimik na presensya sa tahanang ito na tila hindi na para sa kanya? Dahan-dahang tumayo si Tala at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, wala nang luhang pumatak. May iba nang namuo sa kanyang mga mata. Isang tahimik na pasya. Sa halip, isang malamig at matalim na determinasyon ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Kung ang pamilya Reyes ang nagturo sa kanya kung paano uminom ng lason, siya naman ang magtuturo sa kanila kung paano malunod sa sarili nilang kasakiman. Ubusin mo ang tsaa mo, Tala. Biyaya ng langit ang bawat patak niyan para sa iyong tuyot na sinapupunan. Huwag mong sasayangin ang malasakit ko sa iyo. Ang boses ni Doña Imelda ay malambing, puno ng huwad na pagkalinga habang nakaupo siya sa kabisera ng hapagkainan. Hawak niya ang kanyang rosaryo sa kaliwang kamay, habang ang kanang kamay naman ay itinuturo ang tasa sa harap ni Tala. Ang bawat butil ng rosaryo ay tila mga saksi sa bawat kasinungalingang lumalabas sa kanyang bibig. Tumingin si Tala sa asul na porselanang tasa. Ang usok na nagmumula rito ay tila isang sumasayaw na multo, nagpapaalala sa kanya ng usapang narinig niya kagabi. Alam na niya ngayon ang lihim na sangkap ng inuming ito. Hindi ito pag-asa, kundi isang dahan-dahang pagpatay sa kanyang pangarap. Sa loob ng 10 taon, naniwala siya na ang pait nito ay gamot. Ngunit ito pala ay lason na sadyang inihanda ng babaeng tinawag niyang Inay. Salamat po, Inay. Napakabuti ninyo sa akin, mahinang sagot ni Tala. Pilit niyang itinaas ang tasa. Nararamdaman niya ang init ng porselana sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi siya tumingin kay Rafe na abala sa pagbabasa ng dyaryo sa kanyang tabi. Ang kanyang asawa ay tila walang pakialam. Humihigop ng kape na para bang hindi niya pinaplano ang pagtatapon sa kanyang asawa na parang isang basahan. Dapat lang na magpasalamat ka, Tala, sabat ni Rafe nang hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Inay spends so much effort looking for those herbs. Ang swerte mo dahil kahit wala kang silbi bilang asawa, tinitiyaga ka pa rin namin sa bahay na ito. Ang bawat salita ni Rafe ay parang asin na ibinubudbud sa isang sariwang sugat.
Nanatiling tahimik si Tala. Dahan-dahang inilapit ang tasa sa kanyang mga labi. Ngunit sa halip na inumin, hinayaan niya lang na dampiin ng mainit na usok ang kanyang mukha bago niya ito ibinalik sa mesa ng hindi nababawasan. Eksaktong 9:09 ng umaga nang tumunog ang kampana sa may pintuan. Hindi nagtagal. Pumasok ang isang babaeng puno ng gilas, suot ang isang mamahaling dress na tila sumisigaw ng karangyaan. Si Marisol. Good morning, everyone. I brought some pastries from that new bakery in Makati. Masayang bati ni Marisol. Lumapit siya kay Doña Imelda at nagmano. 1 kilos na tila napakaamo at puno ng respeto. Kumusta po ang paborito kong Donya? Naku, Marisol Hija, napakabuti mong bata. Buti ka pa at naaalala kaming dalawin. Hindi ka tulad ng iba dyan na parang laging pasan ang daigdig. Nakangiting sagot ni Doña Imelda, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng bumaling kay Tala na may halong pandidiri. Tumabi si Marisol kay Tala at humalik sa pisngi nito. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marisol ay humalo sa amoy ng tsa, isang kombinasyon na nagpabaliktad sa sikmura ni Tala. Ito ang babaeng tinawag niyang matalik na kaibigan, ang babaeng sinabihan niya ng lahat ng kanyang pighati tungkol sa hindi pagkakaroon ng anak. Beshi, ang putla mo naman. Are you okay? You should take care of yourself more. Baka kaya hindi ka nabubuntis dahil masyado kang stressed, sabi ni Marisol habang hinahawakan ng kamay ni Tala. Nararamdaman ni Tala ang kalyo sa sariling kamay dahil sa pagtatrabaho sa mga antigong kagamitan kumpara sa malalambot at makinis na kamay ni Marisol. Mga kamay na marahil ay humahaplos din sa kanyang asawa kapag wala siya. Mabuti pa si Marisol. Kahit busy sa opisina, nagagawang maging blooming. Ikaw, Tala, para kang kandilang nauupos. Dagdag pa ni Doña Imelda. Kaya siguro ang mga lalaki naghahanap ng ibang mapaglilibangan dahil ang asawa sa bahay ay mukhang laging namatayan. Tumawa ng mahina si Rafe, isang tunog na tila saksak sa pandinig ni Tala. Sa gitna ng tawanan at kantiyawan, nanatiling estatwa si Tala sa kanyang upuan. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Marisol, ang paraan ng pagtingin nito kay Rafe, ang pasimpleng pagdampi ng kanilang mga siko, at ang palitan ng mga ngiting tila may sariling wika. Ito ang pamilyang inalayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay, ang pamilyang pinagtrabahuhan niya upang mabayaran ang mga utang na hindi naman sa kanya. Ngayon, nakikita na niya ang lahat ng malinaw. Hindi siya asawa rito. Isa lamang siyang kasangkapan na malapit ng palitan ng mas bago at mas kapaki-pakinabang na modelo. Tumayo si Marisol upang kuhanin ang kanyang bag, ngunit sa kanyang pagtayo, sadyang nahulog ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang puting panyo na may burdang inisyal na RR, ang panyong personal na tinahi ni Tala para sa kaarawan ni Rafe noong nakaraang taon. Yumuko si Marisol upang pulutin ito, ngunit bago pa man niya makuha, mabilis na naabot ito ni Tala. Tinitigan ni Tala ang panyo, ang bawat tahi ay tila sumisigaw ng kanyang katangahan. Naiwan mo yata ito, Marisol, malamig na sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang malalim na balon na walang ilalim. Sandaling natigilan si Marisol, baka sanggulat sa kanyang mga mata. Ngunit agad din itong napalitan ng isang mapang uyam ng ngiti. Oh, thank you, Beshi. Hiram ko lang yan kay Rafe kagabi. Masyado kasi akong naging emosyonal nang mag-usap kami tungkol sa business. Tumingin si Tala kay Rafe. Ang kanyang asawa ay umiwas ng tingin. Tila biglang naging interesado sa kanyang sapatos. Alam ni Tala na ang panyong yon ay hindi lang hiram. Ito ay isang bandila ng tagumpay ni Marisol. Isang patunay na ang teritoryong inaakala ni Tala na sa kanya ay matagal na palang nasakop ng iba. Sige na, Tala, bumalik ka na sa workshop mo. Marami ka pang kailangang tapusin na restoration. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pakikihalubilo sa amin. Hindi ka naman nakakadagdag sa saya ng usapan.
Pagtataboy ni Doña Imelda, dahan-dahang tumayo si Tala. Hindi niya binitawan ng panyo. Sa halip, mahigpit niya itong kinuha at ibinulsa. Tinalikuran niya ang hapagkainan na puno ng kataksilan. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang matitinding tingin sa kanyang likuran. Pagdating niya sa kanyang workshop, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Inilabas niya ang panyo ni Rafe. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang lamesa, nakita niya ang isang maliit na bahid ng lipstick sa gilid ng burda. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Sa halip, kumuha siya ng isang matalas na pait na ginagamit niya sa pag-ukit ng kahoy. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng silid, itinuon niya ang talim sa burdang RR at dahan-dahang hinati ang tela. Ang bawat hibla na napuputol ay tila isang sumpa na binibitawan niya laban sa pangalang yon. Hindi kailanman naging sa kanila ang ningning na ipinagmamalaki nila, Tala. Ang bawat pirasong ginto na suot ni Doña Imelda ay may bahid ng dugo at luha ng iyong ama. Ang mga salitang yon mula kay Dante ay tila isang kulog na yumanig sa mundo ni Tala. Nakaupo siya sa harap ng isang lumang lamesang gawa sa nara. Pinagmamasdan ang lalaking matagal nang nawala sa kanyang gunita. Si Dante, na may malalim na mga mata at boses na tila nagdadala ng bigat ng katotohanan, ay hindi lamang isang abogado. Siya ang huling saksi sa unti-unting pagguho ng pamilya ni Tala 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang inilapag ni Dante ang isang kupas na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagdampi ng papel sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang libingang matagal nang ipinagkait ang hustisya. Anong ibig mong sabihin, Dante? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng galit na ngayon lamang niya naramdaman. Ang alam ko, nalugi ang negosyo ni Papa dahil sa mga maling desisyon. Ang pamilya Reyes ang sumagip sa akin. Sila ang nagpaaral sa akin at nagbigay ng bubong sa ulo ko nang mawala ang lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dante. Iyon ang kwentong ipinakain nila sa iyo para manatili kang tapat at sunod-sunuran. Ang totoo, ang iyong ama ay biktima ng isang napakalaking panlilinlang. Si Doña Imelda at ang kanyang asawa ang nagplano ng lahat. Sila ang nagmamanipula sa mga supplier ng ama mo hanggang sa wala na siyang mapuntahan kundi ang kanilang mga kamay. Tumayo si Tala, tila hindi kinaya ng kanyang katawan ang bigat ng narinig. Lumapit siya sa bintana, tinitingnan ang abalang kalsada ng Maynila. Ang bawat tao sa labas ay tila may kani-kaniyang lihim, ngunit ang sa kanya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat magandang alaala na mayroon siya tungkol sa pamilya Reyes. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon lang? Bulong ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Dahil ngayon lang kita muling nakita na may ganyang ningning sa iyong mga mata. Ang ningning ng isang taong handa ng lumaban. Sagot ni Dante. Lumapit siya at tumayo sa likuran ni Tala. Sapat ang layo upang igalang ang kanyang puwang, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman ang kanyang suporta. Noong ikinasal ka kay Rafe, ninais kong pigilan ka, pero nakita ko kung gaano mo siya kamahal. Akala ko, ang pagpapakasal mo sa kanya ang magiging kabayaran para sa lahat. Pero nagkamali ako. Hindi sila tumitigil hanggat hindi kanila lubos na nauubos. Binuksan ni Dante ang folder at ipinakita ang isang dokumento na may lagda ng ama ni Tala. Ito ang orihinal na listahan ng mga antigong kagamitan na pag-aari ng pamilya mo. Ang mga pirasong ito na ngayon ay nasa loob ng mansyono ng mga Reyes at pilit mong nire-restore ay ang mga huling yaman na kinuha nila sa inyo sa pamamagitan ng pekeng kontrata. Napahawak si Tala sa lamesa. Naalala niya ang bawat oras na ginugol niya sa paglilinis
at pag-aayos ng mga estatwa at muebles sa workshop. Ang bawat ukit na hinahaplos niya ay hindi pala pag-aari ng mga Reyes. Ang bawat piraso ng kasaysayang yon ay bahagi ng kanyang sariling pagkakakilanlan na ninakaw sa kanya. Tinawag nila akong tuyot na sanga. Bulong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha ng galit. Pinainom nila ako ng lason para hindi ako magkaanak habang ang asawa ko ay may iba ng pamilya. At ngayon, malalaman ko na ang bawat pagkain na inihain nila sa akin ay binili gamit ang perang ninakaw nila sa aking ama. Ang tahimik na silid ay tila naging isang silid paglilitis sa isip ni Tala. Nakikita niya ang bawat ngiti ni Doña Imelda, ang bawat kunwari pag-aalala ni Rafe, at ang bawat panlalait na tinanggap niya. Lahat ng yon ay bahagi ng isang malaking teatro kung saan siya ang bida na pinaglaruan. Ano ang plano mo, Tala? Tanong ni Dante. Maaari nating bawiin ang lahat sa legal na paraan, pero matatagalan yon. Ang pamilya Reyes ay may malalim na ugat sa lipunan. Tumingin si Tala kay Dante at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Isang matalim na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi pa nakikita ni Rafe o ni Doña Imelda. Hindi ko lang babawiin ang sakin, Dante. Sabi ni Tala, ang bawat salita ay puno ng determinasyon. Gusto kong makita silang bumagsak mula sa pedestal na itinayo nila sa ibabaw ng mga bangkay ng aming pangarap. Ipagpapatuloy ko ang pag-restore sa mga antigong yon. Ngunit sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang matitira sa kanila ay mga anino na lamang ng katotohanan. Golden moment. Kinuha ni Tala ang isang lumang panulat ng kanyang ama na nasa ibabaw ng lamesa ni Dante. Hinawakan niya ito ng mahigpit, tila kumukuha ng lakas mula sa huling bakas ng kanyang magulang. Isang maliit na bagay, ngunit sapat upang ipaalala sa kanya kung para kanino ang labang ito. Tulungan mo ako, Dante, sabi ni Tala, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kakampi. Kahit kailan ay hindi kita iniwan, Tala, sagot ni Dante. Naghihintay lang ako na muli kang magningning. Habang papalabas ng gusali, sinalubong si Tala ng malakas na ulan. Ngunit sa halip na sumilong, hinayaan niya ang bawat patak na dumapo sa kanyang mukha. Parang isang binyag, ang ulan ay naghuhugas sa kanyang takot at nag-iiwan ng isang malamig na apoy sa kanyang puso. Sino ang lalaking yon, Tala? Huwag mong sabihing naghahanap ka na ng kapalit ko dahil lang hindi tayo magkaanak? Ang boses ni Rafe ay puno ng pangungutya habang iwinawagayway niya ang mga litratong kuha ng isang spy camera. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, naghahanap ng anumang bakas ng takot sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na manginig, nanatiling kalmado si Tala. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang bitbit na bag sa ibabaw ng mamahaling console table. Isang abogado yon, Rafe. Tungkol ito sa mga lupaing naiwan ni Papa na hanggang ngayon ay hindi pa rin naaayos. Mahinahon niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig. Ngunit sa ilalim nito ay may matatalim na batong handang sumugat. Akala ko ba ay gusto mong matulungan akong maayos ang mana ko para magamit natin sa negosyo ng pamilya mo? O baka naman, mas gusto mong hayaan na lang nating mawala ang huling alaala ng mga magulang ko? Sandaling natigilan si Rafe. Ang kanyang hinala ay agad na napalitan ng kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata nang marinig ang salitang mana. Business is business, Tala. Siguraduhin mo lang na hindi ka gumagawa ng kahit anong ikasisira ng pangalan ko. Alam mo naman si Inay, napakaselan pagdating sa dangal ng pamilya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa isip ni Tala. Dangal? Ang pamilyang pumatay sa pangarap niya at nagnakaw sa kanyang ama ay may lakas ng loob na magsalita tungkol sa dangal? Nang gabing iyon, bumalik si Tala sa kanyang workshop. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang hudyat
ng kanyang pagpasok sa sariling mundo. Dito, siya ang reyna. Dito siya ang may hawak ng katotohanan. Sinimulan niyang pagmasdan ang isang sinaunang florera na gawa sa jade, isa sa mga pinakamahalagang koleksyon ni Doña Imelda na ayon kay Dante ay kabilang sa mga ninakaw sa kanyang ama. Kinuha ni Tala ang mga materyales na binili niya ng palihim. Sa loob ng 10 taon ng pag-restore ng mga antigo, natutunan niya ang lahat ng sikreto ng mga peke at tunay. Dahan-dahan, sinimulan niyang kopyahin ang bawat ukit, ang bawat lamat, at ang bawat bahid ng panahon. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay puno ng puot at pag-asa. Habang nagtatrabaho, narinig niya ang mahinang bulungan mula sa hardin na katapat lang ng kanyang bintana. Pinatay niya ang ilaw at dahan-dahang sumilip sa likod ng kurtina. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya si Rafe at Marisol. "Don't worry, babe. Konting tiis na lang," bulong ni Rafe habang hinahaplos ang tiyan ni Marisol. Kapag natapos na ni Tala ang pag-transfer ng mga titulo ng lupa niya sa pangalan ko bilang gift sa anibersaryo namin, wala na siyang silbi. "I'll make sure she signs the annulment papers without getting a single centavo." "Siguraduhin mo lang, Rafe," sagot ni Marisol. Ang boses nito ay puno ng kamandag. "Ayaw kong lumaki ang anak natin na tinatawag na bastardo. At ang kumpanya? I want my share now. Kailangan ko ng pambili ng gamit ng baby sa Paris." Nakita ni Tala ang pag-abot ni Rafe ng isang tsekerya. Ang bawat pirasong papel na ibinibigay ni Rafe ay galing sa perang pinaghirapan ni Tala na isalba mula sa pagkalugi ng kumpanya Reyes. Ang kanyang mga kamay ay nanginig sa galit, ngunit sa halip na sumigaw, mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang pait. "Sige, Rafe, ibigay mo sa kanya ang lahat," isip ni Tala, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. "Ibigay mo ang perang akala mo ay sayo, dahil ang bawat sentimos na yan ay magsisilbing tanikala na hihila sa inyong dalawa pababa sa putikan." Kinabukasan, lumabas si Tala ng workshop na may dalang tasa ng tsa. Ito ang tsaang inihahanda ni Doña Imelda para sa kanya. Ngunit sa halip na inumin, dinala niya ito sa banyo at ibinuhos sa lababo. Pinanood niya ang itim na likido na dahan-dahang nawawala sa imburnal, kasabay ng bawat lason na tinanim nila sa kanyang katawan. Nang bumalik siya sa sala, nakita niya si Doña Imelda na nagmamasid sa kanya. Ang matanda ay tila isang buwitre na naghihintay ng biktima. "Naubos mo ba ang tsaa mo, Tala?" tanong ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. "Parang hindi ka naman yata tumataba. Sigurado ka bang hindi mo itinatapon ang malasakit ko?" "Ubos na po, inay. Hanggang huling patak," sagot ni Tala. Ang mukha niya ay tila isang maamong anghel. "Nararamdaman ko na nga po ang epekto. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Tila ba may mga bagay na unti-unting nawawala sa loob ko." Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Doña Imelda. "Mabuti naman. Dahil sa anibersaryo ninyo, gusto kong maging espesyal ang lahat. Ang mga antigo, ang mga titulo, at ang iyong pag-alis." "Anong ginagawa mo, Tala? Bakit dalawa ang estatwa ng aming angkan?" Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng workshop, puno ng pagduda. Ang liwanag ng flashlight ay direktang tumatama sa mukha ni Tala, ngunit hindi siya kumurap. Sa gitna ng mabilis na tibok ng kanyang puso, nahanap ni Tala ang kanyang boses. Isang boses na hinasa ng 10 taon ng pagtitiis. "Inay, hindi po dalawa ang estatwa," mahinahong sagot ni Tala habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang mga kagamitan. "Ang isa pong ito ay isang mold o hulmahan. Kailangan ko pong gawin ito upang matiyak na hindi masisira ang orihinal habang nililinis ko ang mga lamat sa loob nito. Masyado na pong marupok ang porselana. Isang maling galaw ko lang ay maaaring madurog ang pamana ng mga Reyes. Ginagawa ko po ito para sa inyo."
Nakita ni Tala ang dahan-dahang pagbaba ng flashlight ni Doña Imelda. Ang kasakiman sa mga mata ng matanda ay muling nanaig sa kanyang hinala. Ang takot na mawalan ng kayamanan ay mas matimbang kaysa sa takot na maloko. Siguraduhin mo lang, Tala, dahil kapag nalaman kong may ginagawa kang kalokohan, hindi lang ang workshop na ito ang kukunin ko sa'yo. Kalimutan mo na ang apelhidong Reyes. Banta ng matanda bago ito tumalikod at lumabas. Ang tunog ng kanyang tsinelas sa sahig ay tila isang babala na hindi natatapos. Nang makasiguro si Tala na wala na ang matanda, napasandal siya sa pader at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ang bawat kasinungalingan ay nagdaragdag ng bigat sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Kinabukasan, sa ilalim ng biglaang pagbuhos ng ulan sa Maynila, nagkita sila ni Dante sa isang maliit at tahimik na karinderya, malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Ang amoy ng mainit na sinigang at ang tunog ng ulan sa bubong na yari sa yero ay nagbigay kay Tala ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon. Pagod ka na, Tala, bulong ni Dante habang iniaabot ang isang baso ng mainit na tubig. Ang iyong mga mata ay tila isang bituin na pilit nilulunod ng mga ulap. Kailangan ko itong tapusin, Dante, sagot ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa gilid ng baso. Ang bawat estatwa, ang bawat piraso ng muebles, lahat ng yon ay kailangang maipalit bago ang anibersaryo. Gusto kong makuha nila ang lahat ng inaakala nilang sa kanila. Pero sa huli, mga anino lang ang hahawakan nila. Tinitigan siya ni Dante ng matagal. Mayroong lungkot at paghanga sa kanyang mga mata. Alam mo ba, noong huling beses kitang nakita noong bata pa tayo, laging puno ng kulay ang mga kamay mo dahil sa pagpipinta. Ngayon, ang mga kamay mo ay puno ng kalyo dahil sa pag-aayos ng mga bagay na sinira ng ibang tao. You don't have to do this alone, Tala. Nandito ako. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Dante ang kamay ni Tala sa ibabaw ng lamesa. Ang hawak na yon ay hindi katulad ng kay Rafe na tila isang pag-angkin. Ang hawak ni Dante ay tila isang pangako ng proteksyon, magaan, mainit at puno ng respeto. Naramdaman ni Tala ang isang mabilis na kaba sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Salamat, Dante. Ikaw lang ang tanging nakakaalam kung sino talaga ako sa likod ng apelidong ito. Mahinang sabi ni Tala, habang dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay. Bagaman sa loob-loob niya ay nais pa niyang maramdaman ang init nito. May bago akong nalaman. Pagpapatuloy ni Dante, ang kanyang boses ay naging seryoso. Si Rafe ay hindi lamang gumagamit ng pera ng kumpanya para kay Marisol. May mga dokumento akong nakuha na nagpapatunay na isinasanla niya ang mga lupain na nakapangalan pa rin sa'yo sa mga ilegal na nagpapautang. He is desperate, Tala. Ang utang niya ay higit pa sa halaga ng mansyong tinitirhan ninyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Mas mabuti, hayaan nating lalong lumubog ang kanyang mga paa sa putikan. Sa gabi ng anibersaryo, ibibigay ko sa kanya ang huling regalo ko, ang katotohanang wala na siyang kahit anong pagmamay-ari. Golden moment. Bago sila maghiwalay, may iniabot na maliit na balot si Dante kay Tala. Nang buksan niya ito sa loob ng sasakyan, nakita niya ang isang lumang kwintas na may pendant na bituin. Ang kwintas na ibinenta ng kanyang ama noong naghihirap na sila. Nalihim palang binili at itinago ni Dante sa loob ng maraming taon. Isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mata ni Tala. Ang unang luha ng kaligayahan sa gitna ng kanyang pighati. Pag-uwi ni Tala sa mansyon, madilim na ang buong paligid. Akala niya ay tulog na ang lahat. Ngunit pag-akyat niya sa hagdan, bumukas ang ilaw sa pasilyo. Doon, nakatayo si Rafe. May hawak na baso ng alak at ang kanyang mukha ay mapula sa galit. Saan ka galing, Tala? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo sinasagot. Sigaw ni Rafe.
Ang amoy ng alak ay humahalo sa kanyang boses. At anong kwintas yan na hawak mo? Kanino galing yan? Hindi lahat ng lason ay iniinom. Ang iba ay nagmumula sa mga salitang akala mo ay pangako. Ngunit sa huli ay siyang kukuha sa lahat ng mayroon ka. Binitawan ni Rafe ang kwintas ni Tala na parang isang mainit na uling nang marinig ang tawag mula sa ospital. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng putla at taranta. Hindi na niya nagawang sumagot sa asawa. Kumaripas siya ng takbo palabas ng mansyon. Ang tunog ng humahaging na gulong ng kanyang sasakyan sa semento ay tila isang hiyaw ng takot sa gitna ng gabi. Sumunod si Tala. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil kailangan niyang makita ang bawat tagpo ng kanyang itinatayong dula. Sa loob ng puting pasilyo ng ospital, ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa amoy ng takot. Doon, nakita niya si Rafe na nakasandal sa pader, sapo ang kanyang noo, habang sa loob ng silid ay naroon si Marisol. Threatened abortion, bulong ng doktor na lumabas mula sa kwarto. Masyadong mataas ang stress level ng pasyente. Kailangan niyang magpahinga at iwasan ang anumang gulo kung gusto ninyong mabuhay ang bata. Nang makita ni Rafe si Tala na papalapit, agad na nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang takot ay napalitan ng depensa. Tila isang hayop na nababahira ng kasalanan at handang mangagat upang pagtakpan ng sariling bahid. Tala, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rafe. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatag, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. Dapat ay nasa mansyon ka lang, hindi mo na kailangang mag-abala. Tinitigan ni Tala ang kanyang asawa. Sa ilalim ng malupit na puting ilaw ng ospital, kitang-kita niya ang bawat butil ng pawis sa noo nito. Ang lalaking ito, na 10 taon niyang pinagsilbihan, ay mas mukhang duwag kaysa sa isang nagkasala. Sa halip na sumigaw o magalit, dahan-dahang lumapit si Tala at hinawakan ang braso ni Rafe. Isang haplos na tila may pakikiramay, ngunit sa kaloob-looban ni Tala, ang pakiramdam ay tila humahawak siya sa isang malamig at madulas na bangkay. Rafe, matalik ko siyang kaibigan, mahinahong sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay parang musika na nagpapakalma sa isang bagyo, isang sining ng pagpapanggap na natutunan niya sa gitna ng pait. Narinig ko ang tawag, paano ko matitiis na hindi pumunta rito? Alam kong mahalaga si Marisol sa'yo bilang business partner ng pamilya Reyes. At ang batang iyan, anuman ang mangyari, kailangan nating isalba ang buhay na yan. Natigilan si Rafe. Inaasahan niyang sasabog sa galit si Tala. Nahaharapin siya at hihiling ng paghihiwalay sa gitna ng pasilyo. Ngunit ang nakita niya ay isang asawang tila kalmado, parang handang magpalampas. Unti-unting napawi ang kanyang pag-aalinlangan, napalitan ng magaan na pakiramdam. Salamat, Tala. Salamat sa pag-unawa, mahina niyang bulong. Sa loob-loob niya, muling umusbong ang pakiramdam ng utang na loob. Ngunit hindi dahil nais niyang magbago, kundi dahil alam niyang muli niyang maaasahan ang kabutihan ng kanyang asawa. Tahimik na pumasok si Tala sa loob ng silid. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Doon, nakahiga si Marisol. Maputla at may mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang makita niya si Tala, ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Akala niya ay oras na ng paniningil. Beshi! Mahinang tawag ni Tala. Lumapit siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Marisol, ang kamay na pilit umaagaw sa kanyang buhay. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Sabi ng doktor, kailangan mo lang iwasan ang stress. Huwag mong isipin ang kumpanya o ang mga utang ni Rafe. Ako ang bahala sa lahat. Napakunot ang noo ni Marisol. Utang? Anong utang? Tumingin si Tala kay Rafe na nasa pinto, bago muling ibinaling ang tingin sa kaibigan. Hindi ba nasabi sa inyo? Desperado na ang kumpanya Reyes, ngunit huwag kayong mag-alala. Mayroon akong nakitang malaking oportunidad.
Isang heritage fund mula sa mga dayuhang kolektor ng antigo. Gusto nilang punduhan ang restoration ng pamilya Reyes, pero kailangan nila ng collateral na lupa. Nakita ni Tala ang biglang pagliwanag ng mga mata ni Marisol at Rafe. Ang laso ng kasakiman ay mas mabilis kumalat kaysa sa anumang gamot. Heritage fund? Tanong ni Rafe, dahan-dahang lumalapit sa kama. Magkano ang halaga niyan, Tala? Milyon-milyong dolyar, Rafe, sapat na para mabayaran ang lahat ng utang ninyo at sapat na para bigyan ang anak ninyo ni Marisol ng buhay na karapat-dapat sa isang Reyes. Sabi ni Tala, ang bawat salita ay sadyang idinisenyo upang maging musika sa pandinig ng mga sakim. Kailangan lang nating pirmahan ang mga dokumento sa gabi ng ating anibersaryo. Isang sorpresa para kay inay na ang kumpanya ay muling magiging matatag. Sa loob ng silid na yon, sa gitna ng amoy ng gamot at kaplastikan, nabuo ang isang lihim na kasunduan. Naniniwala si Rafe at Marisol na nailusot nila ang kanilang kataksilan at ngayon ay gagantimpalaan pa sila ng kapalaran. Hindi nila alam na ang bawat dokumentong tinutukoy ni Tala ay ang mga dokumentong maglilipat ng bawat natitirang yaman ng mga Reyes patungo sa isang pundasyon na hinding-hindi nila mahahawakan. Bago lumabas ng silid, iniayos ni Tala ang kumot ni Marisol. Ang pagkakayari ng tela sa ilalim ng kanyang mga daliri ay tila paalala ng bawat gabing naniwala siya sa pagkakaibigan nila. Humalik siya sa noo ni Marisol, isang halik ni Judas sa paraang kabaligtaran. Magpahinga ka, Beshi. Iingatan ko ang lahat para sa inyo. Paglabas ni Tala sa ospital, sinalubong siya ng malalamig na hangin ng madaling araw. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Dante. The bait is taken. Prepare the papers for the anniversary. Let them taste the sweetness of hope before the fall. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang matinding tingin mula sa dilim ng parking lot. Ang itim na sasakyan na nakita niya sa Binondo ay naroon muli. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pamilyar na mukha ang sumilip. Ang matandang lalaki sa loob ng sasakyan ay may suot na singsing na may selyo ng pamilya, Reyes, isang selyo na ayon kay Doña Imelda ay matagal nang nawala kasabay ng pagpanaw ng asawa nito. Sino ang matandang ito na tila nagmamasid sa pagbagsak ng sarili niyang angkan? Pagbalik sa mansyon, hinarang ni Doña Imelda si Tala sa pintuan. Ang matanda ay may hawak na isang baso ng tsa, ngunit sa pagkakataong ito, ang kulay nito ay mas madilim, halos kasing itim ng dugo. Uminom ka, Tala. Kailangan mong maging malakas. Dahil sa gabi ng anibersaryo, may isa pang panauhin na darating na hindi mo inaasahan. Isang taong magpapatunay kung sino ka talaga. Hindi mo ba naintindihan, Tala? Ang dumi sa bahay na ito ay iyo at ako ang maglilinis niyan. Isang baog na asawang wala namang ibang alam kundi magkuskos ng mga lumang gamit. Tingnan mo ako. Dala ko ang bukas ng pamilyang ito habang ikaw ay nananatiling anino ng kahapon. Ang mga salitang yon ni Marisol ay tila mga laso na direktang ibinubuhos sa pandinig ni Tala habang sila ay magkaharap sa itaas ng grand staircase. Wala na ang maskara ng pagkakaibigan, wala na ang malambing na tawagan. Ang nakatayo sa harap ni Tala ay isang babaeng liyab sa inggit at kasakiman. Ang tiyan ay bahagyang nakaumbok sa ilalim ng suot na silk na bestida. Tumingin si Tala sa kanyang dating kaibigan. Ang katahimikan ni Tala ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang malalim na hukay na dahan-dahan niyang hinuhukay para sa mga kaaway. Ang bukas na sinasabi mo, Marisol, ay itinayo sa ibabaw ng nakaw na yaman at nakaw na asawa. Sa tingin mo ba ay magiging matatag ang isang bahay na ang pundasyon ay bulok? Isang nakakabinging tawa ang pinakawalan ni Marisol. Bulok, baka nakakalimutan mo. Sa gabi ng anibersaryo ninyo, pipirmahan ni Rafe ang mga dokumento at kasabay ng pagpasok ng milyon-milyong dolyar sa Heritage Fund na sinasabi mo,
ay ang pagpirma niya sa iyong annulment papers. Hindi mo na kailangang magpanggap na mabuting asawa dahil ako na ang magiging donya sa bahay na ito. Lumapit si Marisol kay Tala. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lamang ang layo. Maririnig ang mabilis na paghinga ni Marisol, puno ng adrenaline at puot. Umalis ka na, Tala. Ngayon na, bago ko pagawin ang isang bagay na pagsisihan mo habang buhay. Hindi ako aalis, Marisol. Ang bahay na ito ay saksi sa bawat patak ng pawis ko. Kung may aalis man dito, iyon ay ang mga taong walang karapatang tumapak sa marmol na ito. Malamig na sagot ni Tala. Sa sandaling iyon, nakita ni Tala ang pagbabago sa mga mata ni Marisol. Mula sa galit, naging isang mapanlinlang na kislap ito. Napansin ni Marisol ang anino ni Rafe na paakyat na sa hagdan mula sa ibaba. Isang mabilis at marahas na desisyon ang ginawa ng kontrabida. Dahan-dahang hinawakan ni Marisol ang sariling braso at biglang umatras sa gilid ng hagdanan. Huwag, Tala. Huwag mo kaming saktan ng baby ko. Patawarin mo ako kung nagmahalan kami ni Rafe, pero huwag ang bata. Sigaw ni Marisol na sadyang ipinaririnig sa buong mansyon. Bago pa man makakilos si Tala, kusa nang bumitaw si Marisol sa hawakan ng hagdan. Ang tunog ng kanyang katawan na gumugulong pababa sa mga matitigas na baitang ay tila isang serye ng malalakas na hampas na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang bawat pagtama ng kanyang balikat at likod sa kahoy ay tila isang hatol na idinidiin kay Tala. Marisol, isang nagngangalit na hiyaw ang nagmula kay Rafe. Kumari pa siya ng takbo paakyat at sinalubong ang dugo ang katawan ni Marisol sa huling baitang ng hagdan. Tumayo si Tala sa itaas, tila isang estatwa na gawa sa yelo. Pinagmamasdan niya ang eksena sa ibaba. Si Rafe na yakap-yakap si Marisol at si Doña Imelda na lumabas mula sa silid, sumisigaw ng kung ano-anong sumpa. Hayop ka, Tala. Wala kang puso. Pati ang sarili mong pamangkin ay susubukan mong patayin? Sigaw ni Doña Imelda habang itinuturo ang nanunuring daliri sa itaas. Dahan-dahang bumaba si Tala. Ang bawat hakbang niya ay matatag at walang bakas ng takot. Nang makarating siya sa harap ni Rafe, isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad ni Rafe na humampas sa balat ni Tala ay tila isang hudyat ng tuluyang pagkaputol ng kanilang ugnayan. Umalis ka sa harap ko, Tala. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Mula sa araw na ito, hindi na kita asawa. Isa ka na lang kriminal sa paningin ko. Bulyaw ni Rafe. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pagkamuhi. Sa gitna ng kaguluhan, yumuko si Tala upang pulutin ang isang maliit na butones na natanggal sa bestida ni Marisol abang ito ay gumugulong. Pinagmasdan niya ang butones. Ito ay peke, isang plastik na pinahiran lamang ng gintong pintura upang magmukhang mahal. Katulad ni Marisol. Inilagay ni Tala ang butones sa kanyang bulsa, isang ebidensya ng huwad na buhay na kinakaadikan ng kanyang asawa. Hindi ako ang pumatay sa anak mo, Rafe, mahinang sabi ni Tala. Sapat lang para marinig ng asawa. Ang sarili mong kasakiman at ang babaeng pinili mo ang siyang pumatay sa lahat ng meron tayo. At tandaan mo ito, ang bawat sugat na tinanggap ni Marisol sa hagdanang ito ay kabayaran pa lang sa bawat lason na ipinainom ninyo sa akin. Dinala ni Rafe si Marisol palabas ng mansyon patungo sa ospital habang si Doña Imelda ay naiwan, nakatitig kay Tala na may halong takot. Sa unang pagkakataon, nakita ng matanda na ang tuyot na sanga na inaapi niya ay isa palang matibay na nara na hindi basta-basta mabubuwag ng bagyo. Habang naglilinis ng dugo sa hagdanan ang mga katulong, isang sulat ang iniabot ng gwardiya kay Tala. Ito ay galing sa ospital, ngunit hindi ito tungkol kay Marisol. Ito ay isang lihim na resulta ng pagsusuri sa huling tsaa na iniinom ni Tala na ipinadala ni Dante. May nakasulat na pangalan ng isang kemikal na hindi pampalaglag
kundi isang uri ng gamot na dahan-dahang nagpapahina sa memorya. Pumasok si Tala sa kanyang workshop at nilock ang pinto. Inilabas niya ang kanyang laptop at binuksan ang security camera na lihim niyang itinanim sa itaas ng hagdanan bago pa mangyari ang insidente. Ang buong video ng kusang pagtalon ni Marisol ay malinaw na nakarecord. Ngunit bago pa niya masave ang file, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon at isang malamig na boses ang bumulong sa likod niya sa dilim. Akin na ang kamera na yan, Tala. Alam ko ang lahat ng lihim mo. Akin na ang kamera na yan, Tala. Alam ko ang lahat ng lihim mo. Ang boses na yon ay hindi kay Rafe at lalong hindi kay Doña Imelda. Ito ay isang paos at nanginginig na boses, ngunit puno ng awtoridad na nanggagaling sa mahabang panahon ng pananahimik. Naramdaman ni Tala ang isang malamig na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang bumukas ang isang maliit na kandila at doon ay tumambad ang mukha ni Aling Rosa, ang matandang mayordoma na halos 30 taon nang nagsisilbi sa pamilya Reyes. Aling Rosa? Bulong ni Tala. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nananatili. Anong ibig ninyong sabihin? Nakita ninyo ba ang nangyari sa hagdan? Tumingin ang matanda sa monitor ng laptop na muling nagliwanag dahil sa battery nito. Pinanood ni Aling Rosa ang video kung saan sadyang tumalon si Marisol. Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Hindi ko na kailangang makita ang video na yan para malaman ang totoo, Tala. Kilala ko ang bawat dumi sa bahay na ito dahil ako ang naglilinis niyan sa loob ng 3 dekada. Alam ko ang ginagawa nila sa iyo. Alam ko ang tungkol sa tsaa. Nagulat si Tala. Alam ninyo, pero bakit hindi ninyo ako binalaan? Dahil biktima rin ako, Tala. Sagot ni Aling Rosa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ang anak kong lalaki ay namatay dahil sa kapabayaan ni Doña Imelda noong bata pa ito at pinatahimik nila ako gamit ang utang na loob at pananakot. Pero sapat na ang 10 taon na nakita kitang nagdurusa. Huwag mong ibibigay ang kamera na yan kahit kanino. Iyan ang tanging susi mo para makalabas ng buhay sa impyernong ito. Biglang narinig ang malalakas na yabag ng mga sapatos sa labas ng workshop. Ang tunog ng mga susi na nagkakalog sa pintuan ay tila isang hudyat ng paparating na panganib. Nandyan na sila! Bulong ni Aling Rosa. Mabilis niyang kinuha ang laptop ni Tala at isinilid ito sa isang lumang sako ng harina. Magtago ka sa ilalim ng lamesa ng restoration. Huwag kang gagawa ng anumang tunog. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Kasunod ang 2 lalaking nakauniporme ng gwardiya. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tila mga nanunuring mata na naghahanap sa bawat sulok. Hanapin ninyo siya! Alam kong nandito lang ang babaeng iyan! Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng pagkapuot. At kunin ninyo ang anumang gadget na ginagamit niya. Hindi niya tayo pwedeng baligtarin sa harap ni Rafe. Mula sa ilalim ng lamesa, nakikita ni Tala ang mga sapatos ni Doña Imelda na palakad-lakad sa harap niya. Nararamdaman niya ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda na humahalo sa amoy ng alikabok sa sahig. Pinigilan ni Tala ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Wala po rito, madam, sabi ng isa sa mga gwardiya. Imposible. Nakalak ang pinto mula sa loob. Bulyaw ni Doña Imelda. Tumingin siya kay Aling Rosa na nakatayo lang sa gilid, hawak ang kandila. Rosa, nakita mo ba ang asawa ni Rafe? Sumagot ka. Kakalabas lang po niya sa bintana, madam. Mahinahong pagsisinungaling ni Aling Rosa. Papunta yata sa gate para habulin si Sir Rafe. Walang hiya.
Habulin ninyo siya. Huwag ninyong hahayaang makalayo ang mamamatay taong yon. Sigaw ng matanda bago mabilis na lumabas ng workshop kasama ang mga gwardiya. Nang muling bumalik ang katahimikan, dahan-dahang lumabas si Tala mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang katawan ay nangangatog sa takot at pagod. Nilapitan niya si Aling Rosa at niyakap ito ng mahigpit. "Bakit ninyo ako tinutulungan?" tanong ni Tala sa gitna ng mahihinang hikbi. "Dahil ang ama mo ay naging mabuti sa akin noong nabubuhay pa siya, Tala. Siya ang nagbigay ng pambili ng gamot sa anak ko bago ito tuluyang bawiin ng langit. Ngayon, hayaan mong bayaran ko ang utang na yon sa'yo," sabi ng matanda. "Pero kailangan mo nang umalis. Ilak ni Doña Imelda ang lahat ng labasan. Nakakulong ka na sa loob ng mansyong ito." Eksaktong pagkatapos sabihin iyon ni Aling Rosa, narinig nila ang malakas na pagbagsak ng bakal na trangka sa labas ng workshop. Ikinandado sila ni Doña Imelda mula sa labas. Ang tanging liwanag na natira ay ang maliit na apoy ng kandila na unti-unti nang nauupos. Sa kabilang dako, sa labas ng tarangkahan ng mansyon, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Dante, suot ang kanyang barong Tagalog at may hawak na isang legal na dokumento. Ang tunog ng pagbusina ng kanyang sasakyan ay tila isang trumpeta ng pag-asa sa gitna ng bagyo. "Nandito ako para sa kliyente ko, si Mrs. Tala Reyes," malakas na pahayag ni Dante sa intercom ng gate, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas. "At may dala akong warrant para sa inspeksyon ng mga ari-arian sa loob ng bahay na ito." Sa loob ng madilim na workshop, kinuha ni Aling Rosa ang isang piraso ng tuyong tinapay mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Tala. "Kumain ka, anak. Kailangan mo ng lakas para sa bukas. Ang laban mo ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng kinuhaan nila ng boses." Ang simpleng pagbabahagi ng pagkain sa gitna ng panganib ay nagparamdam kay Tala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Habang tinitingnan ni Tala ang sako ng harina kung saan itinago ang laptop, napansin niyang may isang maliit na butas sa dingding ng workshop na natatakakpan ng mga lumang painting. Isang lihim na lagusan na tila matagal nang hindi nabubuksan. Saan kaya patungo ang daan na ito? Biglang tumunog ang telepono sa loob ng workshop. Ang intercom na nakakonekta sa kwarto ni Doña Imelda. Ang boses ng matanda ay tumawa ng nakakapangilabot. "Dante? Ang abogadong yan ang tagapagligtas mo? Sayang, Tala. Dahil sa sandaling ito, tinatawagan na ni Rafe ang mga pulis para i-report ang pagpatay mo sa magiging anak niya. Hindi ka na makakalabas dito bilang isang malayang babae. Wala ka nang matatakbuhan, Tala. Ang posas na para sa iyo ay kasing lamig ng iyong puso. Sa mata ng batas at sa mata ng Diyos, isa kang mamamatay tao." Ang boses ni Rafe na lumabas mula sa intercom ay tila isang hatol ng kamatayan na dumaan sa bawat hibla ng pagkatao ni Tala. Malamig, walang emosyon at puno ng puot. Ito ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang mga magulang. Ang lalaking pinag-alayan niya ng bawat pangarap sa loob ng isang dekada. Ngayon, ang boses na yon ang siyang humihiling sa kanyang pagkakulong. Sa loob ng madilim na workshop, nakatayo si Tala habang yakap ang sako ng harinang naglalaman ng kanyang laptop. Sa labas, ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay tila isang malupit na musika na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang boykan ay puno ng kabalintunaan. Sa kanyang harap ay ang mga dokumento ng Heritage Fund, ang kanyang sandata para sa kalayaan, habang sa labas ay ang mga taong nais siyang itumba gamit ang kasinungalingan. Naramdaman ni Tala ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay tila nawalan ng init at ang bawat hininga niya ay naging isang pakikibaka. 10 taon, bulong niya sa sarili. 10 taon akong naging tapat na asawa at sa huli, ang gantimpala ko ay bakal na rehas
Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa sampal ni Rafe, kundi sa katotohanang ang taong mahal niya ang siyang nagmamanipula sa batas upang sirain siya. Tala, huwag kang magpadala sa takot, bulong ni Aling Rosa habang hinahawakan ang kanyang nanginginig na balikat. Ang katotohanan ay hindi nalulunod sa ingay ng sirena. Halika, dumaan tayo rito. Itinuro ng matanda ang lihim na lagusan sa likod ng mga painting. Sa tulong ni Aling Rosa, dahan-dahang nausog ang mabigat na aparador na nagtatago sa maliit na pinto. Ang amoy ng lumang kahoy at amag ay sumalubong sa kanila, ngunit para kay Tala, iyon ang amoy ng pag-asa. Habang gumagapang sa makipot na daanan, naririnig ni Tala ang malalakas na kalabog sa pintuan ng workshop. Ang mga pulis ay pilit nang pumapasok. Buksan ang pinto! Pulis ito! Ang sigaw na umaling-awngaw sa buong silid na iniwan nila. Lumabas si Tala sa dulo ng lagusan na matatagpuan sa likod ng malalaking puno ng balete sa dulo ng hardin ng mansyon. Ang ulan ay malakas pa ring bumubuhos na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Sa malayo, nakita niya ang liwanag ng sasakyan ni Dante sa tapat ng gate. Sa gitna ng ulan, nagtagpo ang mga mata ni Tala at Dante sa pagitan ng mga rehas ng bakod. Hindi alintana ni Dante ang basang-basang barong. Mabilis niyang inabot ang kamay ni Tala sa pagitan ng mga rehas. Dante, narito ang lahat, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw at kaba. Inabot niya ang sako na may laptop at ang mga dokumentong nakuha niya. Ang video ni Marisol, ang ebidensya ng pagkalason ko, at ang mga pirmadong papel ni Rafe. Lahat ng kailangan mo para sa Heritage Fund ay nariyan. Paano ka, Tala? Kailangan mong sumama sa akin, sabi ni Dante. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Hindi ako pwedeng tumakas, Dante. Kapag tumakas ako, magmumukha akong guilty, sagot ni Tala. Isang matalim na ningning ang lumitaw sa kanyang mga mata sa gitna ng dilim. Hahayaan ko silang hulihin ako. Hahayaan ko silang isipin na nanalo na sila. Dahil sa gabi ng anibersaryo, doon ko gustong makita ang kanilang tuluyang pagbagsak sa harap ng lahat. Napakadelikado ng iniisip mo, Tala, babala ni Dante. Ang bituin ay kailangang dumaan sa pinakamadilim na gabi bago muling magningning, Dante. Siguraduhin mo lang na ang bawat dokumentong yan ay maipoproseso bago magbukas ang auction sa susunod na linggo. Ang pamilya Reyes ay kailangang mawalan ng lahat hanggang sa huling sentimo. Golden moment. Sa gitna ng malakas na ulan, may napansin si Tala na isang maliit na halaman na pilit tumutubo sa pagitan ng semento ng bakod. Kahit na tinatamaan ng malalakas na patak ng ulan at natatapakan ng mga gwardya kanina, nananatili itong nakatayo. Hinaplos niya ang dahon nito bago siya tuluyang humarap sa mga pulis na paparating na sa kanyang direksyon. Isang paalala na ang buhay ay laging nakakahanap ng paraan. Gaano man ito pagsikapang puksain, bumukas ang mga floodlight ng mansyon at itinutok ang mga ito kay Tala. Nakita niya si Rafe at Doña Imelda na nakatayo sa balkonahe, tila mga manonood sa isang dula-dulaan. May hawak na baso ng alak si Rafe at sa tabi niya ay si Marisol na may benda sa ulo, sadyang nagpapakita ng kahinaan upang makakuha ng simpatiya. Ayan na siya, ang mamamatay tao. Turo ni Marisol, ang kanyang boses ay matinis na humalo sa tunog ng ulan. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang dalawang kamay. Hindi siya lumaban, hindi siya sumigaw. Ang kanyang mukha ay parang isang kalmadong lawa bago ang isang tsunami. Habang nilalapitan siya ng mga pulis at kinakabitan ng posas, tumingin si Tala ng diretso kay Rafe. Sa kabila ng layo, naramdaman ni Rafe ang talim ng tingin na iyon. Hindi ito tingin ng isang biktima, kundi tingin ng isang hukom. Rafe! Tawag ni Tala, sapat na malakas para marinig ng lahat sa gitna ng ingay ng ulan.
Sana ay naging masaya ka sa huling gabi mo sa bahay na ito dahil bukas, ang bawat marmol na inaapakan mo ay hindi na sayo. Pinirmahan mo na ang sarili mong hatol. Nangunot ang noo ni Rafe. Hindi naintindihan ang ibig sabihin ng asawa. Ang akala niya ay nagpapakadramatiko lang si Tala dahil sa desperasyon. Dalhin na yan sa presinto, utos ng opisyal ng pulisya. Habang isinasakay si Tala sa loob ng patrol car, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Dante na dahan-dahan nang umaalis dala ang kanyang kinabukasan. Ang bawat sirena na papalayo ay tila isang bilang na pabalik patungo sa gabi ng paghuhukom. Habang nasa loob ng sasakyan, napansin ni Tala na ang opisyal na nag-aresto sa kanya ay may hawak na isang itim na folder na may logo ng Reyes Heritage. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa rearview mirror, binigyan siya ng pulis ng isang maliit at misteryosong tango. Kakampi ba ito o kaaway na binayaran ni Doña Imelda? Pagdating sa selda, hindi si Dante ang bumisita sa kanya. Sa halip, isang matandang lalaki na naka-Amerikana ang pumasok. Ang matandang may sing-sing na selyo ng pamilya Reyes na nakita niya sa parking lot ng ospital. Ang kanyang mga salita ay nagpapatigil sa mundo ni Tala. Hindi mo ako kilala, pero ako ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kinuha ni Imelda sa iyong ama. At nandito ako para ibigay sa iyo ang huling alas na kailangan mo para ubusin sila. Sa loob ng malamig na rehas, hindi ang kadiliman ang nakakatakot, kundi ang katotohanang ang mga taong tinawag mong pamilya ang siyang naglagay sa iyo rito. Tinitigan ni Tala ang matandang lalaki sa kanyang harap. Ang liwanag mula sa bintana ng presinto ay tumatama sa mukha nito. Nagpapakita ng mga kulubot na tila mga mapa ng nakaraan. Si Don Genaro Reyes, ang kapatid ng pumanaw na asawa ni Doña Imelda, ang lalaking matagal nang ibinalitang namatay sa isang aksidente sa ibang bansa. Buhay kayo? Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan sa tuyong dahon. Buhay ako, Tala. At sa loob ng maraming taon, pinanood ko kung paano dahan-dahang kinain ng kasakiman ni Imelda ang dangal ng pamilyang ito. Sabi ni Don Genaro. Ang boses niya ay malalim, puno ng awtoridad na hindi matitibag ng panahon. Inilapag niya ang isang itim na folder sa lamesa. Hindi si Rafe ang tagapagmana. Si Rafe ay anak ni Imelda sa isang lalaking matagal na niyang kinalimutan bago pa siya pumasok sa pamilya Reyes. Ipinasok niya ang batang yon upang magkaroon siya ng hawak sa yaman ng aking kapatid. Naramdaman ni Tala ang paglamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat sakripisyo niya para kay Rafe, ang bawat gabing inilaan niya para sa kumpanya, ay para pala sa isang huwad na prinsipe. At ang aking ama? Tanong ni Tala. Ang iyong ama, ang nakatuklas ng lihim na yon. Kaya siya sinira ni Imelda. Kaya siya kinuhaan ng lahat. Sagot ng matanda. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Imelda. Ang lahat ng lupain at ari-arian na inaakala niyang kinuha niya sa ama mo ay nakapangalan sa isang trust fund na ako ang may hawak. At ang pondong iyon ay para sa iyo, Tala. Habang nangyayari ang pag-uusap na ito, sa mansyon ng mga Reyes, isang marangyang paghahanda ang nagaganap. Ang tunog ng mga kristal na baso na nagkakantiyawan at ang malakas na musika ay umaalingaw-ngaw sa malaking hall. Si Doña Imelda, suot ang kanyang kulay gintong gown, ay tila isang reyna na nakaupo sa kanyang trono. Sa tabi niya ay si Rafe at ang nagdadalamhating si Marisol na may suot na mamahaling perlas sa kabila ng kanyang benda. Sa wakas, bukas ay mapapasa atin na ang Heritage Fund, sabi ni Doña Imelda habang humihigop ng champagne, at ang babaeng iyon, habulan na lang niya ang kanyang hininga sa loob ng kulungan. Cheers to that, inay, sagot ni Rafe, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. I've already contacted the media. Gagawin nating malaking balita ang pagtapon sa kriminal na asawa ko para lalong tumaas ang ating imahe bago ang auction.
Hindi nila alam na sa labas ng mansyon, dahan-dahan nang dumarating ang mga itim na sasakyan. Hindi ito ang mga panauhing inaasahan nila. Si Dante ay abala sa kanyang telepono. Sinisiguradong ang bawat piraso ng ebidensya ay naipadala na sa Securities and Exchange Commission at sa mga pangunahing bangko. Sa loob ng selda, dahan-dahang iginuhit ni Tala ang isang bituin sa maalikabok na sahig gamit ang kanyang daliri. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Hindi na siya ang bituin na pilit itinatago sa ilalim ng ulap. Siya na ang magiging liwanag na susunog sa lahat ng kasalanan sa bahay na yon. Ang simpleng guhit na yon ay simbolo ng kanyang muling pagsilang mula sa abo ng pagtataksil. Dadalhin kita sa auction bukas, Tala, sabi ni Don Genaro. Pero hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang ang babaeng magpapatigil sa mundo ni Imelda. Salamat, Lolo Genaro, sabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Gusto kong makita ang mukha nila kapag nalaman nilang ang lupang inaapakan nila ay akin na. Kinabukasan, ang gabi ng anibersaryo at auction, ang mansyon ay puno ng mga makapangyarihang tao sa Maynila. Ang bawat hakbang sa marmol na sahig ay tila isang bilang na pabalik. Nagsimula ang programa. Umakyat si Rafe sa entablado, hawak ang dokumento ng Heritage Fund. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang bagong simula ng Pamilya Reyes. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, ang malalaking pintuan ng hall ay biglang bumukas. Ang tunog ng mabibigat na sapatos na humahampas sa sahig ay nagpatahimik sa lahat. Pumasok si Tala. Suot ang isang simpleng puting bestida. Walang kahit anong alahas, ngunit ang kanyang gilas ay sapat na upang mapalingon ang lahat. Sa kanyang tabi ay si Dante at ang isang matandang lalaki na nagpahulog ng baso ng champagne mula sa kamay ni Doña Imelda. Genaro? Ang nanginginig na tawag ni Doña Imelda. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Tapos na ang palabas, Imelda, sabi ni Don Genaro sa gitna ng katahimikan. Tumingin si Tala nang diretso kay Rafe na tila hindi makapagsalita sa gulat. Lumapit siya sa entablado at kinuha ang mikropono. Hindi ang Heritage Fund ang sisimulan ninyo ngayong gabi, Rafe, kundi ang inyong paglisan. Habang nagsisimulang magkagulo ang mga tao, napansin ni Tala na may isang tao sa likuran ni Marisol na mabilis na lumabas ng mansyon, dala ang isang malaking itim na bag. Ang bag na yon ay naglalaman ng mga orihinal na titulo na akala ni Tala ay naitago na ni Dante. Sino ang traidor sa loob ng kampo ni Tala? Biglang may pumasok na mga opisyal ng National Bureau of Investigation, NBI. Lumapit sila kay Doña Imelda at Rafe, ngunit bago pa sila makapagsalita, sumigaw si Marisol. Hindi ako kasama rito. Si Rafe ang nagplano ng lahat. Siya ang pumatay sa totoong tagapagmana. Sa gitna ng sigawan, may isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin sa itaas at isang apoy ang biglang sumiklab sa silid ng mga antigo. Bitawan ninyo ako. Wala akong kasalanan. Ang lalaking iyan ang nanggamit sa akin. Si Rafe ang pumatay sa dangal ng pamilyang ito. Ang matinis na sigaw ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Mas matindi pa sa ingay ng nagkakagulong mga panauhin. Sa harap ng mga awtoridad, mabilis na binitawan ni Marisol ang kamay ni Rafe. Tila ba ang lalaking dati ay kinapitan niya para sa yaman ay isa na ngayong nakakahawang sakit. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pang-aapi kay Tala, ngayon ay puno ng desperasyon para sa sariling kaligtasan. Natigilan si Rafe. Tumingin siya sa babaeng pinili niya kaysa sa kanyang asawa, ang babaeng binigyan niya ng lahat ng luho habang pinagdadamutan si Tala. Ang sakit ng sampal ni Tala kanina ay wala sa kalahati ng sakit ng harapang pagkakanulo ni Marisol. Marisol, anong sinasabi mo? Nanginginig na tanong ni Rafe. Ang kanyang boses ay tila isang piping pagsamo sa gitna ng unos. Ngunit hindi siya pinansin ni Marisol. Sa halip, humarap ang babae sa mga opisyal ng NBI.
May mga dokumento ako. May mga record ako ng lahat ng nakaw na pera ni Rafe mula sa kumpanya. Ibibigay ko ang lahat. Basta wag ninyo akong isama sa kulungan. Sa kabilang panig ng entablado, si Doña Imelda ay dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatitig kay Don Genaro. Ang bawat butil ng kanyang pinaghirapang itayo sa loob ng 3 dekada ay gumuho sa isang kisap mata. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang nawalan ng lakas, isang senyales ng atake na dulot ng sobrang tensyon. Ang bawat lason na ipinatikim mo sa iba, Imelda, ay bumabalik na ngayon sa'yo. Malamig na sabi ni Tala habang nakatayo sa harap ng matanda. Ang akala mo ay nakuha mo ang lahat, pero sa huli, wala kang ititira, kundi ang pait ng iyong sariling puso. Biglang uminit ang paligid. Ang amoy ng nasusunog na lumang kahoy at pintura ay nagsimulang kumalat. Ang apoy na sumiklab sa silid ng mga antigo ay mabilis na gumagapang, nilalamon ang mga kurtinang gawa sa mamahaling velvet. Ang mga panauhin ay nagkukumahog na lumabas, ang tunog ng nagbabagsakang mga kristal, at ang pagkalat ng usok ay lalong nagpadilim sa gabi ng anibersaryo. Ang mga koleksyon, ang yaman ng mga reyes. Hiyaw ni Rafe nang makita ang apoy na lumalabas mula sa itaas na palapag. Susubukan sana niyang tumakbo paakyat upang isalba ang mga antigo, ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Huli na, Rafe! Ang mga bagay na yan ay hindi kailanman naging sayo. Sabi ni Dante na nasa tabi na ngayon ni Tala. Lahat ng orihinal na koleksyon ay ligtas na nailipat ni Tala sa isang sikretong bodega noong nakaraang buwan pa. Ang nasusunog ngayon ay ang mga peking replika na ginawa ni Tala upang bitagin ang inyong kasakiman. Napako sa kinatatayuan si Rafe. Ang kanyang buong buhay ay naging isang malaking biro. Ang kayamanang akala niya ay hawak na niya ay naging abo na sa kanyang paningin. Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ni Tala si Aling Rosa na dahan-dahang lumalabas mula sa likod ng kusina, bitbit ang isang maliit na kahon. Ito ang kahon na naglalaman ng mga huling liham ng ama ni Tala, ang huling piraso ng katotohanan. Nilapitan ni Tala ang matanda at tinulungan itong makalabas ng mansyon. Nang makalabas sila sa hardin, lumingon si Tala sa mansyon. Ang malaking bahay na naging kulungan niya sa loob ng 10 taon ay unti-unti nang nilalamon ng apoy. Ang liwanag ng sunog ay nagpatingkad sa dilim ng langit. Tila ba isang malaking sulo na naghahatid ng balita sa buong Maynila. Ang pamumuno ng mga reyes ay tapos na. Sa gitna ng pagalis ng mga tao, lumapit si Tala sa isang maliit na halaman ng sampagita sa hardin na malapit nang maabot ng init. Dahan-dahan niya itong binunot kasama ang lupa at inilipat sa isang maliit na paso. Ito ang halamang itinanim niya noong unang taon ng kanyang kasal, ang tanging bagay na tunay na lumago sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Isang simpleng kilos ng pagliligtas sa gitna ng malaking pagkawasak. Nakita ni Tala si Marisol na kinakaladkad ng mga pulis patungo sa sasakyan, habang si Rafe ay nakaposas na at nakayuko, hindi makatingin sa kahit kanino. Si Doña Imelda naman ay isinakay sa ambulansya. Ang kanyang mga mata ay dilat ngunit walang buhay na nakatitig sa kawalan. Tapos na, Tala, bulong ni Dante sa kanyang tabi. Malaya ka na. Huminga ng malalim si Tala. Ang hangin ay may halong amoy ng usok, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamatamis na hanging nalanghap niya sa loob ng maraming taon. Lumingon siya kay Don Genaro na nakatayo malapit sa kanyang sasakyan. Salamat, Lolo Genaro, para sa lahat, sabi ni Tala. Huwag sa akin magpasalamat, anak. Ang iyong sariling katatagan ang nagdala sa iyo rito, sagot ng matanda. Pero mag-ingat ka. Ang apoy na ito ay maaaring tumupok sa nakaraan, ngunit ang mga bagong sibol ay kailangan pa ring alagaan.
Habang pinapanood ang apoy, napansin ni Tala ang isang tao na nakatayo sa malayo, sa ilalim ng puno ng acacia. Ito ay ang tauhan ni Dante na siyang nagdadala dapat ng mga titulo. Ngunit sa halip na lumapit kay Dante, ang lalaki ay may kausap sa radyo at mabilis na sumakay sa isang sasakyang walang plaka. Mayroon pa bang ibang mas mataas na kapangyarihan na nagmamanipula sa likod ng lahat? Huwag kang pumasok, Tala. Napakadelikado na. Ang sigaw ni Dante na halos malunod sa dagundong ng naglalagablab na bubong. Hinawakan niya ang braso ni Tala ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot para sa kaligtasan ng babaeng matagal na niyang iniibig. Ngunit hindi natitinag si Tala. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa aninong pilit na gumagalaw sa gitna ng makapal na usok sa loob ng workshop. Si Aling Rosa. Dante hindi pa siya nakakalabas. At si Rafe, nandoon pa siya sa loob. Sa loob ng nagbabagang silid, nakita ni Tala si Rafe na nakaluhod sa sahig. Pilit na kinukuha ang isang kahon na akala niya ay naglalaman ng mga titulo ng lupa. Ang kanyang asawa ay umuubo na ng malakas. Ang usok ay dahan-dahang nagnanakaw ng kanyang hininga. Sa kabilang sulok, si Aling Rosa ay nakahandusay, tila nawalan ng malay matapos mabagsakan ng isang piraso ng nasusunog na kahoy. Hindi nag-isip ng 2 beses si Tala. Binawi niya ang kanyang braso mula kay Dante at kumuha ng isang basang tela upang itakip sa kanyang mukha. Sa bawat hakbang niya papasok sa nagliliyab na workshop, nararamdaman niya ang matinding init na tila sumusubok sa kanyang determinasyon. Ang bawat paglagutok ng nasusunog na poste ay tila isang babala na ang kamatayan ay naghihintay sa bawat sulok. Rafe, bitawan mo na yan. Walang kwenta ang kahon na yan. Sigaw ni Tala sa gitna ng ingay ng apoy. Tumingin sa kanya si Rafe. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at puno ng luhang dulot ng usok. Ito na lang ang meron ako, Tala. Kailangan ko ito para mabuhay tayo, para sa pamilya. Wala ka ng pamilya, Rafe. Sinira mo ang lahat. Tugon ni Tala. Ngunit sa halip na iwan ng asawa, lumapit siya kay Aling Rosa at pilit itong binuhat. Dante, tulungan mo ako. Pumasok din si Dante sa loob. Hindi alintana ang panganib. Binuhat nila si Aling Rosa palabas, habang si Rafe ay nanatiling nakatitig sa kahon na unti-unti nang tinutupok ng apoy. Sa huling sandali bago gumuho ang buong workshop, lumingon si Tala. Nakita niya ang kanyang asawa na yakap ang abo ng kanyang sariling kasakiman. Isang huling pagsabog ng init ang naganap at ang pinto ng workshop ay tuluyang natakpan ng mga nagbabagang guho. Makalipas ang ilang buwan, ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ng isang tahimik na bayan sa La Union ay nagbibigay ng isang himig ng kapayapaan na matagal nang hinahanap ni Tala. Malayo na siya sa mausok at magulong Maynila. Ang amoy ng alat ng dagat ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng bango ng mga bagong sibol na halaman sa kanyang maliit na hardin. Dito, nagtayo si Tala ng isang maliit na sung para sa pag-restore ng mga kagamitan, ngunit hindi na para sa mga mayayamang sakim. Sa halip, tinuturuan niya ang mga kababaihang naging biktima ng karahasan sa tahanan. Ang bawat piraso ng kahoy na kanilang inaayos ay tila simbolo ng kanilang sariling pagbangon. Miss Tala, may bisita po kayo, tawag ng isa sa kanyang mga estudyante. Dahan-dahang tumayo si Tala mula sa kanyang pagkakaupo sa harap ng isang lumang aparador. Pinagpag niya ang kanyang mga kamay na may bahid ng varnish. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng pait. Pinalitan na ito ng isang liwanag na nanggagaling sa loob. Sa labas ng kanyang workshop, nakatayo si Dante. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong. Bitbit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak. Ang kanyang nangiti ay tila isang pangako ng isang bukas na hindi na kailangang itayo sa kasinungalingan. Kumusta ang mga bituin dito sa La Union? Tanong ni Dante, ang kanyang boses ay malambing at puno ng paghanga.
Mas maliwanag sila rito, Dante. Mas madaling makita ang katotohanan kapag walang usok ng Maynila. Sagot ni Tala. Naglakad silang dalawa sa pampang habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa langit. Nalaman ni Tala mula kay Dante na si Doña Imelda ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip, habang si Marisol ay nahaharap sa mahabang taon sa kulungan. Si Rafe, nakaligtas siya sa sunog, ngunit nawala ang kanyang kakayahang magsalita at dahan-dahang namumuhay sa isang maliit na bahay ampunan, malayo sa karangyaan na dati niyang sinasamba. Nakuha ni Tala ang lahat ng ari-arian ng kanyang ama, ngunit hindi niya ito ginamit para sa sariling luho. Ginamit niya ito upang pondohan ang kanyang foundation para sa mga kababaihan. Golden moment. Huminto si Tala sa paglalakad at tiningnan ang kanyang mga kamay. Wala na ang kalyo ng paghihirap. Ang naroon ay ang kalyo ng paglikha. Hinawakan ni Dante ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, hindi na ito binawi ni Tala. Isang banayad na haplos, isang sandali ng koneksyon na hindi nangangailangan ng mga titulong papel o gintong alahas. Dante, tawag ni Tala habang nakatingin sa dagat. Sabi nila, ang mga bituin daw ay nananatili sa langit kahit umaga na. Hindi lang natin sila nakikita dahil sa liwanag ng araw. Parang pag-ibig lang yan, Tala, sagot ni Dante. Nandyan lang yan sa puso mo. Naghihintay lang na matapos ang bagyo para muling magpakita. Huminga ng malalim si Tala. Naramdaman niya ang isang kakaibang pintig sa kanyang sinapupunan. Isang himala na sinabi ng mga doktor na imposible, ngunit tila ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagpapagaling matapos mawala ang lason sa kanyang katawan. Hindi pa niya ito sinasabi kay Dante, ngunit alam niyang ang maliit na buhay na yon ang magiging huling piraso ng kanyang paghilom. Ang gabi ay dahan-dahang lumalapit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Tala sa dilim. Dahil alam na niya na siya mismo ang bituin na gagabay sa kanyang sariling landas. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang tupukin ng apoy ang mansyon ng mga Reyes. Sa tabing dagat ng La Union, ang bawat umaga ay tila isang sariwang pintura sa canvas ng buhay ni Tala. Wala na ang amoy ng mapait na tsa na dati ay gumigising sa kanyang takot. Ngayon, ang tanging nalalanghap niya ay ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang alat ng hangin na nagdadala ng pangako ng kalayaan. Sa loob ng kanyang munting foundation, ang tala ng pag-asa, nakaupo si Tala habang pinagmamasdan ang mga kababaihang masayang nagtatrabaho. Ang bawat ukit na kanilang ginagawa, ang bawat lamat na kanilang inaayos sa mga lumang muebles ay isang paalala na walang anumang bagay na masyadong sira para hindi na muling mapaganda. Ma'am Tala, handa na po ang mga dokumento para sa scholarship ng mga anak ni Aling Rosa. Sabi ng isa sa kanyang mga tauhan, ngumiti si Tala at tumango. Si Aling Rosa ay nananatiling nasa kanyang piling, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang lola na kaisa-isa niyang pamilya. Naging malupit ang tadhana sa mga taong nagtaksil sa kanya. Si Doña Imelda ay nananatili sa isang tahimik na silid ng ospital, malayo sa rangya na dati niyang sinasamba. Ang kanyang isip ay naliligaw sa mga anino ng nakaraan, kung saan siya pa rin ang makapangyarihang donya. Si Marisol naman ay nagdurusa sa loob ng malamig na rehas, kung saan ang tanging kasama niya ay ang pagsisisi sa bawat kasinungalingang kanyang itinanim. At si Rafe? Si Rafe ay isang buhay na paalala ng karma. Bagaman nakaligtas sa sunog, ang kanyang katawan ay naging mahina at ang kanyang boses ay tuluyan ng nawala. Namumuhay siya sa ilalim ng pangangalaga ng mga madre, tahimik na pinagmamasdan ng mundo na dati ay inaakala niyang hawak niya sa kanyang mga palad. Napatawad na ba sila ni Tala? Sa tuwing-tuwing tatanungin siya ni Dante, laging iisa ang kanyang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila,
kundi para sa aking sarili. Pinatawad ko na sila dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking puso. Ang hustisya ay ginawa na ng tadhana at sapat na yon sa akin. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, lumapit si Dante kay Tala. Inakbayan niya ang asawa, isang asawa sa mata ng Diyos at ng batas ng tunay na pag-ibig. Wala silang magarbo at malaking anibersaryo, ngunit sa bawat segundong magkasama sila, nararamdaman ni Tala ang respeto at pagpapahalagang ipinagkait sa kanya sa loob ng 10 taon. Golden moment. Dahan-dahang hinawakan ni Dante ang tiyan ni Tala na ngayon ay malaki na at halatang malapit ng magluwal. Naramdaman nila ang isang malakas na sipa mula sa loob, isang pintig ng buhay na tila sumasabay sa himig ng mga alon. Ano ang ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Dante habang nakatitig sa mga mata ni Tala. Luningning, sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan dahil siya ang magpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi, laging may liwanag na darating. Huminga ng malalim si Tala at sumandal sa balikat ni Dante. Ang kapayapaang nararamdaman niya ay hindi galing sa yaman na nakuha niya mula sa mga reyes, kundi mula sa katotohanang natutunan niyang mahalin ang sarili niya bago ang lahat. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay simple lamang. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa dugo o sa ginto, kundi sa katapatan at sakripisyo. Ang bawat sugat ay bahagi ng ating kasaysayan, ngunit hindi nito kailangang tukuyin ang ating kinabukasan. Tulad ng isang antigong gamit, tayo ay maaaring magkalamat at magkagasgas, ngunit sa tamang kamay at sa tamang pag-ibig, muli tayong magiging isang obra maestra. Pinanood nila ang unang bituin na lumitaw sa langit. Isang tala na mag-isang komikinang sa gitna ng asul na kalawakan. Hindi na ito nag-iisa dahil sa bawat pusong naantig ng kanyang kwento, may isang bagong bituin na muling maglalakas loob na magningning. Sa wakas, ang bituin na minsan nang nilunod ng dilim ay nakahanap na ng kanyang sariling dulo. At sa dulo ng bawat luha ay isang bagong simula na puno ng pag-asa. Mahal kong mga tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa paglalakbay ni Tala hanggang sa huling sandali. Hindi naging madali ang bawat kabanata at aaminin ko, may mga sandali habang isinusulat ko ang mga tagpong ito, lalo na ang mga sandali ng pagtitiis ni Tala sa gitna ng panlilinlang, na ang aking mga mata ay naging malabo rin dahil sa mga luha. Ang bawat pait na inyong naramdaman ay bahagi ng aking sariling damdamin na ibinuhos ko sa bawat salitang inyong napakinggan. Ang inspirasyon ng kwentong ito ay nagmula sa mga totoong karanasan ng katatagan na nakita ko sa mga kababaihan sa aking paligid na patuloy na lumalaban sa gitna ng mga unos ng buhay. Ang mensahe ng pag-asa at muling pagbangon ay hindi lamang isang dula, kundi isang paalala na ang ating halaga ay hindi itinatakda ng mga taong nanakit sa atin. Tulad ng isang maliit na kandila sa gitna ng malakas na hangin, ang ating pananampalataya at pagmamahal sa sarili, ang tanging kislap na hinding-hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Bago tayo tuluyang magpaalam sa dalampasigan ng La Union, nais ko kayong tanungin, sa inyong palagay, naging sapat ba ang naging tadhana para kina Rafe at Doña Imelda? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, kakayanin mo rin bang bitawan ang lahat ng sakit at magpatawad upang makahanap ng tunay na kaligayahan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin at karanasan sa ating comment section dahil ang inyong mga tinig ang nagbibigay ng buhay sa aking mga panulat. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng lakas ng loob. Maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik at hanggang sa muli nating pagkikita
sa susunod na kwento ng pag-ibig, katapatan, at walang hanggang pag-asa.